Hello guys, welcome to my channel. So today is Sunday, katatapos lang naming magsimba. And si Rai Rai, nagano siya, kasama siya dun sa mga nag-greet before mag-start yung mass. Sinama siya nung teacher niya sa kinder. So at the end part, siya yung pinagsalita. Ito yung video. Please stand tall, no clearly. And this weekend, grabe yung pagod namin. Kahapon, Sabado, in the morning, si Ate Tay, nag-ice skating lessons siya. Tapos, around 12 o'clock in the afternoon, nag-swimming lesson naman yung dalawang bata. Ito yung mga video papakita ko. And then after that, i-minute namin yung mga Vancouver vloggers. Kung hindi pa kayo subscribers, just subscribe lang sa kanila. Isay Chan in Canada, Life with the Coronels, The Banawas. Si Tyrone hindi nakapunte kasi meron daw sinurprise siya ng mga kaibigan niya, so hindi na siya nakapunta. It was fun, masaya, maraming kwentuhan regarding sa mga experiences dito sa Canada. Si Jason ng The Banawas, in-interview kami. So, hindi ko alam kung kailan niya ilalabas yung video na yon. So, panoorin nyo na lang. And then, later that afternoon, around 6 o'clock, si Tay nag-piano lesson siya. So, bugbog sarado yung mga bata kahapon, pagod na pagod sila. Kahit ako, pagod ako kahapon, parang 8 o'clock pa lang. Bagsak na ako sa bahay, nakahiga na ako, hindi na ako nakapaglinis ng bahay. Si mami na lang yung naglinis. And also pala this coming Monday, May 26, mag-o-open na yung Parliament. Kasi 'di ba pinrorogue ni Justin Trudeau yung Parliament last January yata 'yon. Pinrorogue meaning sinara niya yung Parliament. And kahit nung naghalalan dito sa Canada last April, hindi binuksan yung Parliament eh. So this Monday nga, May 26, mag-o-open yung Parliament. And magbibigay ng opening speech from the throne, walang iba kundi si King Charles of Canada. So, kung nagtataka kayo sino si King Charles of Canada, siya rin si King Charles ng UK, ng United Kingdom. Pero habang nandito siya sa Canada, hindi siya yung King of the United Kingdom, kundi siya yung King of Canada. Kasi, kung may idea kayo sa konting history ng Canada, Canada was once a part of the United Kingdom. Ano siya parang colony siya dati. And we are under the rule of the United Kingdom before. And Canada is a constitutional monarchy. So, ang ibig sabihin nun is may constitution ng Canada, pero at the same time, isa siyang monarchy. Yung King of Canada, si Prince Charles nga, siya yung parang figurehead ng Canada. Technically, wala siyang political powers. Yung power to govern Canada is nasa Parliament, headed by the Prime Minister nga. Right now, ang Prime Minister namin si Mark Carney. And ang power or role ng monarchy na si King Charles nga is more of a ceremonial lang. Like, ganito kasi yun guys eh. Ang Parliament, headed by Prime Minister nga, sila yung nagda-draft ng mga laws, nag-i-implement ng mga batas. So for example, magpo-propose ng bill. Tapos, itong bill, pagdedebatihin to sa House of Commons, di ba? And at the same time, pag naipasa yon, so yung bill na yon, aangat siya sa upper house, which is the Senate. So yung Senate, hindi binuboto ng mga tao yung mga senators sa upper house dito sa Canada, kundi ina-appoint sila ng Prime Minister. And yung mga senators na to,
wala silang kumbaga expiration yung ano nila, yung pagiging senator nila. Ma-expire lang yung pagiging senator nila kapag either nag-retire sila or umabot sila sa age na, I think it was 75 kung di ako nagkakamali. Paki-double check nyo na lang. So, kung yung bill na pumasa sa House of Commons, sa lower house, sa Pilipinas ito yung Congress, aangat siya sa upper house or sa Senate, sa Pilipinas ito rin yung Senate. Tapos, more of like ceremonial na lang pag nasa Senate yung bill eh. Kasi sigurado, papasa na yon. So, pag pumasa sa Senate, so pupunta siya sa Governor General. Now, sino yung Governor General? Basically, siya yung representative ni King Charles dito sa Canada. So, in behalf of the King of Canada, kasi nga wala siya rito, nasa UK siya kasi sa UK siya nakatira, yung Governor General, pipirmahan niya yung bill na yon. So magkakaroon yung bill na yon ng royal assent. More of a ceremonial lang. Kasi nga parang mabigyan lang ng power yung King of Canada. So pag napirmahan yung royal assent na yon, magiging batas na siya and may implement na siya. Now, kung tatanungin nyo kung may chance ba na yung bill na pumasa sa lower house, sa upper house, may chance ba na tanggihan yon ng Governor General, natanggihan niyang pirmahan yon para hindi siya maging batas? In theory, pwede siya. Pero in practice, hindi ko alam kung nagawa na yon. Kasi more or less, pag pumasa na ang isang batas sa lower house, tuloy-tuloy na yun eh. And magkakaroon ng parang political struggle or power struggle pag tinanggihan ng Governor General yung naipasang batas ng lower house. Merong mga nangyari in the past, hindi ko masyadong maalala, no, kung saan nagkaroon ng ganitong argument eh, kung saan yung Prime Minister at saka yung Governor General hindi sila nagkasundo. Pero kung tama yung pagkakaalala ko, ang nanaig din na political power pa rin is yung Prime Minister. So, yun nga sinabi ko, yung Governor General, which is, he stands in behalf of the King of Canada, parang ano lang yun, for show lang yung pagpirma niya ng batas para maging batas. Alam nyo ba guys na before, when America and Canada were under the dominion of the United Kingdom, unang kumalas ang Amerika sa United Kingdom, diba? Around 1776 ata, hindi ako nagkakamali. Kung mali man ako, sorry. Tapos, ang naging loyal sa King is yung Canada. So until now, loyal pa rin yung yung Canada sa monarchy, kahit na sabihin natin na technically hindi naman mga Canadians yung royal family, kundi mga British sila. And also, ang isang kaibahan pala ng Amerika sa Canada is, ang Amerika kasi, the people are represented by the Constitution ng Amerika. While here in Canada, the people are represented by the King. Sa Amerika pala, nagpe-pledge sila ng oath nila sa Constitution. While dito sa Canada, we pledge our oath sa King. So, kayong mga nag-oath taking na sa citizenship, mapapansin nyo na pag nag-oath taking kayo, we swear to the King of Canada, King Charles, ganon-ganon. Kami kasi nung time na nag-oath taking kami, si Queen Elizabeth pa eh. So, kay Queen Elizabeth kami nag-swear. So, yun, just basic information lang yun, guys. And on another note pala, sa pagbubukas ng Parliament, may isang conservative na MP na magpo-propose na i-end na ng government yung Temporary Foreign Workers Program. Ano yung Temporary Foreign Workers Program? Ito yung program kung saan yung Canada kumukuha sila ng mga foreign workers abroad temporarily
para ma-fill upan yung mga job vacancies dito sa Canada. Pero kasi in recent years, dahil nga kung nakasubaybay kayo sa channel ko, sobrang dami ng mga temporary foreign workers na pinasok ng Canada. Maraming mga young Canadians ang hindi nakakapasok sa workforce kasi kinuha na ng mga temporary foreign workers yung mga trabaho nila. So itong MP na to, sa pagbubukas ng Parliament, ititable niya yung bill for this temporary foreign workers program to end. Now, hindi natin alam kung papasa itong bill nito kasi tulad nga ng pagkakapaliwanag ko kanina, pagdedebatihan pa to, and then depende sa mga boboto kung papasa itong bill na ito or not. Now, let's play the devil's advocate. Kung papasa itong bill na ito, ano yung magiging epekto nito sa ekonomiya? Well, for me, hindi ko alam kasi hindi naman ako economist. Pero ang isang magandang magiging epekto nito is magkakaroon ng mga opening slots para sa mga young Canadians, yung mga nag-graduate sa high school, yung mga papasok sa college, na magkaroon sila ng trabaho. Kasi nga, tulad nga ng pagkakasabi ko kanina, a lot of these temporary foreign workers, kinukuha nila yung mga low-skilled jobs, yung mga entry-level jobs like sa mga fast food, sa mga supermarket. Kinukuha nila yung mga trabaho. So, itong mga young Canadians na sinusubukang makapasok sa workforce, hindi sila makakuha ng trabaho. And ang isa pang magiging epekto siguro nito is yung mga nangangarap na magpunta rito sa Canada in a hope na maging citizen sila. Kasi marami tayong mga kakilala guys na nagpunta rito sa Canada as temporary foreign workers. And then eventually, nakagawa sila ng paraan para maging permanent resident dito sa Canada and then later on maging Canadian citizens. Kasi kung tatanggalin itong temporary foreign workers program na to, masyadong magiging limited yung mga options ng mga nagbabalak at nangangarap na pumunta rito sa Canada. Siguro malilimit na lang siya sa mga caregiver programs, sa mga provincial nominee programs, sa mga federal skilled worker programs. Yun yung mga programs kung saan mas madali kang makakakuha ng PR as opposed sa temporary foreign workers program. And also nga pala, gusto kong ibalita sa inyo, meron akong kaibigan, nagkukwentuhan lang kami nung isang araw, like it was Friday. Nabanggit ko yung isang kaibigan namin. Sabi ko, si ganito nasaan na, ba't hindi ko na nakikita? Sabi nung kaibigan namin, kasi nakatira siya doon nagre-rent siya doon Sabi nung kaibigan namin, wala na, umuwi na siya ng Pilipinas. Sabi niya, ha? Bakit siya umuwi? Sabi ko, hindi siya nakakuha ng permit, sabi niya. Now, a short backstory, itong pinag-uusapan namin na to, na kaibigan namin, nagpunta siya rito sa Canada as a student. Tapos, sabi ko, ba't di siya nakakuha ng permit? Di ba nag-go-work na siya? Oo bro, sabi ng kaibigan namin. Pero yung amo niya, ginamit lang yung stay niya rito. Pinapangakuan siya na bibigyan siya ng lamia, na yun nga, tutulungan siya sa pagkuha niya ng working permit, pero hindi siya tinulungan bro, sabi niya. At talaga, sabi ko. So, napaisip tuloy ako kasi yung kaibigan namin na yon, nagpunta siya rito as a student. Alam naman natin kung gaano kamahal ang student visa rito sa Canada. So, nagpunta siya rito in a hope of a better future, napagastos ng malaki, tapos ganun-ganun lang. Umuwi sa Pilipinas na wala siyang napala rito, napagastos siya ng malaki. So, let this serve as a warning sa mga kababayan natin na nagpaplanong magpunta rito sa Canada on a student visa. Please make sure na alam niyo yung pinapasok niyo kasi hindi madali ang pathway na yan. Isa yan sa mga pathways na napakabilis baguhin ng government. Ang daming nagbago dyan sa student visa na yan tsaka sa post-graduation work permit na yan.
na kahit kami mismong mga nagbablog dito sa Canada, halos hindi na namin nasundan yung mga pagbabago sa sobrang dami nila. So, ingat-ingat lang kayong mga kababayan natin na nagpaplanong pumunta rito sa Canada on a student visa. Take double precautions. And sa mga kababayan naman natin na nandito na sa Canada under student visa, please make sure na sana, hopefully, let's pray, makakuha kayo ng post-graduation work permit kasi napaka-importante yan. So, yun lang guys, yun lang muna yung kwentuhan natin ngayon. I hope nag-enjoy kayo, and if you don't mind, please subscribe to my channel, click the notification bell, share this video with your friends, and drop your comment na rin kasi gusto kong binabasa yung mga comment nyo. Hanggang sa susunod po, maraming salamat. Bye!